Wala natin pagpasok. Aga naman yan, boy. Hindi mo abot. Good morning po sa inyo lahat, no? And welcome to my very first vlog. Ang napili kong pag-usapan dito ay may patungkol sa pag-change oil. And so ko lang i-share yung experiences ko, and hopefully makatulong to sa mga baguhan, mga bago sa pagmumotor. So bago mag-share, pakilala ko muna yung sarili ko para naman hindi naman sabi na ganyan. At least alam nyo kung ano yung pinanggagalingan ko. So 10 years na po ako nagmomotor, and yung una kong motor is a Kawasaki Fury 125 new breed. At yung isi-share ko ay more of my experience, kasi for practice ground ko yung Kawasaki Fury. Hindi ko sinasabing expert po tayo, sir, pero kaya nga i-share ko lang yung akin. So sana masagot na itong video na to yung mga tanong na kailan ka dapat nagpapa-change oil, anong langis. Bagong labas yung sniper ko, so may langis na to, and I assume na Yamalube yung ginamit nila. So when I first got this, first thing I did was post sa mga sniper groups sa Facebook ng kanilang preferred na langis. And top 3 na nakuha kong answers were Shell AX7, Motul, and the RS8. So yun yung tatlo. Pero nasa lista ako noon 4, which is yung isa yung Petron SR600, kasi yun yung naging primary na langis ko sa Fury ko noon. So automatic siyang included kasi nagustuhan ko yung langis na yun. First 500 kilometers break-in, siguro kinuha ko lang yun ng 2 ride puntang Tagaytay or something. Tapos after 500 kilometers, binaba ko na yung langis. In-inspect ko yung lumang langis. Tinignan ko yung consistency niya kung okay. And then, ginamit ko, kinarga ko na yung Petron SR600. So, same thing, break-in ulit. Then, I think, pinatagal ko lang siya ng 700 kilometers. Nag-change oil na ako ulit. At next on my list, Shell AX7. At syempre, in-inspect ko yung lumang langis. Tinignan ko yung consistency niya, itsura niya. And same thing with the Shell AX7, pero I think that's 1,000 kilometers na sa Shell AX7. Then after 1,000 kilometers, change oil po ako ulit. At after the Shell AX7, kinalga ko ay yung Motul. At yun din, in-inspect ko rin yung lumang langis, yung itsura niya after 1,000 kilometers. Sunod ko namang kaarga sana nun ay ang RS8. The only problem I have with that is medyo tamang hinala ako, sabihin na natin. Hindi ako madaling bumili sa mga mga shops. Hindi ko alam kung bakit. Hindi katulad ng Shell, sa Shell mo bibilin. Yung Motul, luckily meron sa Clean Fuel. Ang naging kapalit ng RS8 ay yung Shell AX5, kasi minapanood akong video sa YouTube na yun daw yung ginagamit niya sa Sniper 150. At pinatagal ko rin siya ng 1,000 kilometers. Now after all that, nung mag-change oil na ako ulit, sa lahat ng na-inspect ko na langis, yung mga tinignan ko kung anong itsura nila, at syempre yung kung paano tumakbo yung motor ko pagkargang-karga yung langis yun. Kasi ramdam mo ramdam mo naman yun Shell AX7 yung nagustuhan ko. So since then, Shell AX7 na po yung ginagamit ko. Then when it comes to the longevity, kung gaano katagal kung magpapalit ng langis,
Nag-change oil ako ng mga 1,200 kilometers. Para sa akin, parang yun na yung limit. Yung own limit ko yun. So ever since then, the moment na nag-hit ng 1,2, sunod na sahod, change oil na po tayo. Ganun. So yun nga guys, so I managed to create my own routine. And ever since then, yun na yung ginagamit ko. Yun na yung naging kasanayan ko dito sa motor na to. Siguro na build ko yun within just 3-4 months that I had this Sniper. So 3-4 months lang, meron na akong sarili kong routine. And yun na yung go-to ko. Wala nang palya. But still open ako i-try yung RS8, to tell you honestly. Kasi naku-curious talaga ako dun eh. Kaya guys, you can... Kuya, huwag ka naglalakad na habang sa cellphone. Mababangga ka eh. You can customize it the way you want. Or whatever suits you guys. Kasi totoo lang motor nyo naman yan eh. Yung mga confusion ko ngayon, pag minikita na lang ako sa internet, wala na, baliwala na sa akin. Kasi may sarili na ako eh. Thank you so much.